Ang tao sa likod ng tagumpay ng Starbucks. Si Howard Schultz ay ipinanganak noong Hulyo 19, 1953 sa Brooklyn, New York at lumaki sa isang mahirap na pamilya. Nakatira sila sa isang pabahay para sa mga manggagawa sa Canarsie, isang lugar kung saan maraming pamilya ang nakararanas ng matinding kakulangan sa pera. Ang kanyang ama, si Fred Schultz, ay isang dating sundalo na nagtrabaho bilang truck driver, laborer at factory worker. Sa kabila ng kanyang kasipagan, hindi sapat ang kanyang kinikita upang maibigay ang lahat ng pangangailangan ng pamilya. Mas lalo pang lumala ang kanilang kalagayan nang maaksidente ito sa trabaho at mawalan ng kita, nang walang natanggap na benepisyo o tulong mula sa kanyang pinagtatrabahuhan. Malaking epekto ang idinulot ng karanasang ito kay Schultz. Sa murang edad, nakita niya kung paano nagsikap ang kanyang ama ngunit hindi nabigyan ng sapat na suporta at proteksyon bilang isang empleyado. Dahil dito, pinangarap niyang makapagpatayo ng isang negosyo na hindi lang magtatagumpay kundi magbibigay din ng maayos na benepisyo at seguridad para sa mga manggagawa. Sa kabila ng kanilang kahirapan, hindi pinanghinaan ng loob si Schultz. Mahilig siya sa basketball, kaya ginamit niya ang kanyang husay sa sport na ito upang makakuha ng athletic scholarship sa Northern Michigan University. Noong una, kumuha siya ng sports management, ngunit kalaunan ay lumipat sa business administration matapos niyang mapagtanto na mas malawak ang oportunidad sa larangang ito. Dahil kapos sa pera, kinailangan niyang maghanap buhay habang nag-aaral. Nagtrabaho siya bilang bartender at cafe worker, pati na rin sa iba pang part-time na trabaho, upang matustusan ang kanyang pangangailangan sa kabila ng hirap at pagod. Hindi siya sumuko at nanatiling determinado sa kanyang pag-aaral. Noong 1975, matagumpay niyang natapos ang kanyang kurso at agad na nagsimulang maghanap ng trabaho. Matapos magtapos sa kolehiyo, natanggap siya bilang sales representative sa Xerox, isang kilalang kumpanya sa larangan ng teknolohiya at office equipment. Dito niya natutunan ang mahalagang kasanayan sa sales at marketing. At dahil sa kanyang sipag at galing sa pakikitungo sa mga kliyente, mabilis siyang na-promote. Gayunpaman, naramdaman niyang hindi ito ang landas na nais niyang tahakin sa buhay. Dahil dito, lumipat siya sa isang Swedish company na nagbebenta ng kitchenware at coffee machines. Dito niya nadiskubre ang isang maliit ngunit may potensyal na negosyo sa Seattle, ang Starbucks, na bumibili ng kanilang mga produkto. Agad siyang naging interesado sa Starbucks at sa kanilang kakaibang pananaw sa kalidad ng kape. Dahil sa kanyang interes sa negosyo ng kape, lumipat siya sa Seattle noong 1982 upang maging Director of Marketing ng Starbucks. Sa kanyang pananatili sa kumpanya, napansin niyang may malaking oportunidad para mapalago ito. Noong 1983, sa kanyang pagbisita sa Milan, Italy, nadiskubre niya ang kakaibang kultura ng mga cafe doon. Hindi lang ito basta tindahan ng kape, kundi isang lugar kung saan nagtitipon ang mga tao upang makipag-usap, magpahinga at magtrabaho. Pagbalik niya sa Seattle, minungkahi niya sa mga may-ari ng Starbucks na gawing cafe ang kanilang negosyo. Ngunit hindi sila sumang-ayon sa ideyang ito. Dahil sa hindi pagkakaintindihan, nagpasya siyang umalis sa Starbucks noong 1985 at itinatag ang sarili niyang coffee house, ang Two Giornale, na may inspirasyon mula sa kanyang mga nakita sa Italy. Dahil sa kanyang pananaw at determinasyon, naging matagumpay ang Two Giornale at napatunayan niyang posible ang kanyang ideya ng isang premium coffee house. Noong 1987, inalok sa kanya ng mga orihinal na may-ari ng Starbucks na bilhin ang kumpanya.
sa tulong ng mga investors, nabili niya ang Starbucks sa halagang $3.8 million at isinama ito sa two journal. Nakalaunan ay ginamit ang pangalan ng Starbucks. Sa edad na 34, opisyal siyang naging CEO ng Starbucks at sinimulan niyang palawakin ang negosyo. Binuksan niya ang mga bagong tindahan hindi lang sa Seattle kundi sa iba't ibang bahagi ng Estados Unidos. Naniniwala siyang ang Starbucks ay hindi lang isang coffee shop kundi isang brand na kumakatawan sa kalidad, magandang karanasan at koneksyon sa pagitan ng mga tao. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, mabilis na lumago ang Starbucks mula sa ilang tindahan sa Seattle hanggang sa libu-libong cafe sa buong mundo. Ang kanyang sipag at malasakit sa kanyang mga empleyado ang naging susi sa kanyang tagumpay. Mula sa isang mahirap na bata sa Brooklyn, naging isa siya sa pinakakilalang negosyante sa mundo. Pinatunayan na sa pamamagitan ng determinasyon at tamang pananaw, kayang abutin ng kahit sino ang tagumpay.